Good day mga kanegosyo. Ang topic pa rin natin ngayon tungkol sa commodities. Kung paano to gumagana at bakit hindi lumalaki ang commodities na negosyo. Ang example ko sa inyo, manukan sa palengke mga kanegosyo. Bakit hindi lumalaki yung ganitong negosyo? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, lalo na ngayon, kailangan mong tapusin tong video ko. Kung may negosyo ka naman na at isa sa commodities yung negosyo mo, ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ba ang commodities na negosyo? At bakit hindi ito lumalaki mga kanegosyo? Example ko, manukan sa palengke. Mga nagtitinda ng manok. Siyempre, nakapokus in one lang yan mga kanegosyo, manok lang tinda. Kikita yan. Kikita yan. Bakit? Dahil nasa commodities na negosyo ka. Ano ba ang commodities? Ang commodities mga kanegosyo, ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Bigas, tubig, itlog, manok, gulay, baboy, beef, lahat yan commodities mga kanegosyo. Sa commodities, basta may pera ka, pwede ka magnegosyo sa commodities. Kaso nga lang, sobrang daming kakompetensya at sobrang labanan ng price war. Kasi imaginein mo, basta may puhunan ka lang, pwede ka na magnegosyo ng commodities eh. Bakit marami nagninegosyo ng commodities? Mabilis yung ikot ng pera. Hindi ko sinasabi lahat ng pumasok sa commodities eh hindi nalugi. Pero mataas din ang tsansa nakikita ka. Bakit? Sino bang Pinoy na hindi kumakain ng bigas? So may bibili at may bibili pa rin ng bigas mo. Dahil yan yung pangunahing pangangailangan ng tao, ng Pinoy. Kaso nga lang hindi mo mapapalaki yan. Bakit? Dahil hindi ikaw yung may hawak ng presyo. Hindi ikaw yung magdideklara ng presyo kung magkano mo gusto ibenta yung produkto mo or yung manok mo. Ang magdideklara ng presyo niyan ay ang market, consumer, at ang gobyerno mga kanegosyo. At pag malaman ng gobyerno nagtaas ka ng presyo ng manok na binibenta mo at mas mahal ka kumpara sa mga katabi mong nagtitinda din ng manok, pwede kang mareklamo sa DTI at ipasara yung negosyo mo. Sobrang bilis umaksyon yan ng mga yan mga kanegosyo. Mareklamo ka lang, yari ka mga kanegosyo. At mapatunayan na nagtaas ka ng presyo, nananamantala ka, sarado yung negosyo mo. Ganyan kaigpit sa commodities. Hindi ikaw yung may hawak ng presyo. At hindi mo siya mapapalaki. Bakit? Hindi mo siya ma-apply ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, platform. Napaliwanag ko na yung mga yan, panoorin mo na lang sa mga nauna kong video mga kanegosyo. Kung ano yung mga yan. Yes, kikita ka. Kaso hindi ka uusad ng sobra. Bagkus, lagi kong sinasabi, dapat ikaw yung may-ari ng brand or ng produkto. Ikaw yung nagtahi ng damit. Ikaw yung gumawa ng salamin. Ikaw yung nag-compose ng kanta. Ikaw yung nagluto, sa'yo yung recipe. Kahit gayahin mo lang mga kanegosyo. Kahit gayahin mo lang yung design ng tahi ng t-shirt na to. Brandingan mo, Boss Jepoy t-shirt, halimbawa. Ikaw yung may-ari ng recipe. Doon makapagpresyo ka ng malaki mga kanegosyo. Kasi ikaw yung may-ari ikaw yung nag-create at ikaw yung may-ari ng brand. At malupit. At syempre, nasa market ka ng mayaman. Naka-focus in one ka pa. At syempre, panghuli, gumagawa ka pa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante, ang paggawa ng original content.
Mapapansin nyo naman mga kanegosyo, karamihan ng kumikitang negosyante ngayon puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, nagpapasalamat ako, follow mo naman ako, heart mo na rin to. Comment ka naman kung tagasan ka, gusto ko malaman saan umabot tong video ko. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi ngayon dahil sa crisis na dinadanas natin, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.